Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, today nandito tayo sa Narita Airport. And revenge travel is real. Revenge travel is real. Papunta ako ngayon sa Seoul, South Korea. Hi guys! Welcome back to my channel. And revenge travel is real. Kaya naman, samahan nyo akong pumunta sa Seoul, South Korea. Ayan, in this video, I will share with you kung ano-ano nga ba ang travel requirements papasok ng South Korea. I-share ko din sa inyo yung fastest way para makarating ka sa Seoul dahil medyo malayo po ang Incheon Airport from Seoul. Ayan, i-share ko din sa inyo syempre ang Myeongdong. Ayan, kung saan ang sarap-sarap mag-shopping talaga sa Myeongdong. And syempre mag-food trip. Kaya naman, kung interesado ka, please watch until the end. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, comment, and subscribe and click on the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Enjoy watching! Hi guys! Welcome back to my channel. And ayun na nga, let's go to Seoul, South Korea. Before anything else, mag-check-in muna tayo. Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, today nandito tayo sa Narita Airport. And revenge travel is real. Revenge travel is real. Papunta ako ngayon sa Seoul, South Korea. Ayan, pero before that, tapos na ako mag-check-in. Ayan, naka-check-in na ako. Kasi may luggage ako. Syempre, malamig ngayon doon. So, you have to prepare some, Ayan, ngayon maghahanap ako ng wifi, packet wifi. I need, syempre, kailangan pag nagta-travel, kailangan Kasi first time ko sa Seoul. I've been to Korea many times, pero sa Busan and Jeju. And this time, first time ko sa Seoul. So, kailangan ko ng packet wifi para ano't ano man, updated tayo. Ayan. So, maghahanap ako ng marerentahan ng packet wifi. Ayan. See you in Seoul! 유아를 동반하신 손님께서는 입항 시 유아를 마주보고 안아주십시오. Those who are traveling with infants, Seoul, South Korea is 2.5 travel from Narita. So, 2 oras at kalahati ang ating biyahe. And ano-ano nga ba ang requirements? I'm a Filipino, so I'm a Philippine passport holder. Kaya naman yung sasabihin kong requirements ay para sa mga Philippine passport holder. Kahit sa bansa kayo manggagaling, as long as Philippine passport ang gamit nyo, ito po ang kanilang requirements. Of course, first requirement, syempre, yung iyong passport kung saan nakadikit ang iyong Korean visa. Syempre, tayong mga Pilipino, pag papasok tayo sa Korea, kailangan natin ng Korean visa. And then next is
kailangan mo ng syempre yung iyong flight details. Ayan, yung iyong ticket. Ayan, and kung turista ka, make sure na meron kang return flight pabalik. And next is vaccination certificate. Actually, hindi siya hinanap sa akin pero much better. Mag-prepare na kayo nun. And then next is syempre yung hotel booking or ayun, yung accommodation kung saan kayo mag-i-stay. Hindi rin siya hinanap sa akin pero syempre much better na mag-prepare ka niyan kasi usually hinahanap yan sa immigration. And then next is eto hindi naman to nire-require pero kung gusto nyong mapabilis yung paglabas nyo sa airport, mas mabuti na mag-register na kayo dito. Ito yung health information nila or yung tinatawag nilang Q code. Ayan. Siguro ilalagay ko yung link niya sa baba. Ayan. Kasi kung mag-fill up ka pa, medyo matagal. And ang tagal ng QR code lumabas. So, mas mabuti na before your flight, mag-register ka na dito sa kanilang Q code system. Transfigure, K-Line. Dear Hawaiians, we have landed at Seoul Incheon International Airport. The local time now is 2:37. We're here after 2.5 hours. Nandito na tayo sa Korea. Seoul Incheon. We are now here in Incheon. Pag nakalabas na tayo sa immigration and sa lahat-lahat. For now, hinahanap ko yung bilihan ng express train going to Seoul. Kasi sa Seoul ako mag-stay. So, hinahanap ko kung saan ako makakabili ng ticket ng express train. Ayan, see you later! This is the express and may express train dito and dun nabibili yung ticket and dyan ka papasok and I got mine express ticket. This train is an express train going to Seoul. And ayan, wala siyang ibang titigilan na station kundi ang Seoul. And from Seoul, dun ka nalilipat ng mga local train kung saan yung station, kung saan malapit na station yung mga accommodation na pag-i-stayan nyo. And I suggest very good tong express train na to. Mga 40 minutes lang nasa Seoul ka na. Hindi ka naman maliligaw dito kasi wala siyang ibang titigilan kundi ang Seoul. Ayan. And syempre, ang pamasahe niya ay 19,500 won. Ayan. Bahala na kayo mag-compute. Mahina ako sa math. Tada! Nandito na tayo sa Myeongdong. And, ayan, kung ang accommodation nyo ay sa Myeongdong, punta lang kayo ng line number 4, yung sky blue line. And then, 2 station lang, Myeongdong na siya. Ayan, hi guys! It's our first day here in Seoul. Ayan, nandito tayo sa Myeongdong. Dito yung ating hotel. And now, wala pa akong kinakain buong araw. So, I will look for something to eat. Ayan. Hanap muna tayo makakainan. I was actually craving for lutong bahay na Korean food. And may nakita ako dito, katabi lang ng McDonald's dito sa Myeongdong. Yummy! And after kumain, syempre, time to explore Myeongdong. Ayan, punta tayo dyan sa underground, sa mismong Myeongdong Station, kasi may mga underground shop dyan. Ayan. Ayan, ang bango-bango niyan, sobra. Mukhang masarap siya, pero kaya lang kasi hindi nga ako sweet tooth. Pero, binidyohan ko na lang siya para sa inyo.
And ayan, ang mumura ng mga damit dyan, promise. I will go back there. I-PM nyo ako kung sinong gustong sumama. Char. And of course, after ng underground shops sa Myeongdong Station, akyat na tayo sa taas para makita at malibot ang buong Myeongdong. And this is Myeongdong. Ayan, kung mahilig kayong mag-shopping and mag-food trip, Myeongdong ang dapat nyong puntahan when you go to Seoul, South Korea. Oh, ang ganda ng sombrero. Nakakita ko ng H&M. Siyempre, Myeongdong is shopping. So, let's check. And ayun na nga, back to base tayo kasi naubusan na ako ng won, Korean won. Wala na ako mapapalitan kasi gabi na. So tomorrow ulit, babalik tayo dito kasi ang sarap mag-shopping dito. Ayan, gabi na. Wala ko na napunit ko kasi. Ayan, babalik ako ulit tomorrow.